At nandito nga tayo sa malapit sa Shoutout po! alright guys, nandito po tayo sa may masipit sa may tabi ng Scott ng video kung saan nga nagaganap ang sunog dito. At ayun nga guys, ating aalamin kung ano yung nasunog at paano nagsimula ang sunog sa may tabi dito. Nakita nga natin yung dalawang bumbero dito at guys, alamin natin kung ano yung nasunog sa bahagi nito ng Masinlit. So guys, alright guys, ano nga tayo at sir. Okay guys, nakikita nga natin kung ano yung nasunog dito sa may bahagi dito na masipit dito lang malapit sa Minshew. Kasi po, nagtagap na Benny, yung Porcinos eh. Puro kahal talaga, puro kahal. Okay. Nakarisa po yung sir, ano din nasunog sir? Sir, ano sir nasunog? yung bahay po ng bahay namin. Ano pangalan sir? Monasat, yan na, Monique. Ano siya? Dorm? Yung ano po, bed spacer po na boarding house. Boarding house dito nga may bahagi ito ng masipit at maswerte naman na walang nasaktan. Wala naman po, dahil po naka-evacuate na agad po yung bahay namin eh, bago po okay. So ayun guys, ang nasunog dito isang dormitoryo. Wala namang nasaktan o na-aksidente sa naganap nga nasunog. Kanina lang. Ayun guys, susubukan nating makalapit dito guys. So ayun guys, kasalukuyan niyang inaapula ang apoy sa ayun guys, as you can see guys, nakita natin may apoy pa at sinisigurado natin guys wala na tirang anumang kasangkapan dito at maswerte naman na wala namang nasaktan na individual dito sa naganap na sunog. Pero ano nga ito? Ano ang sinika dito nga ito? 10 minutes na siguro. Alright guys, naganap yung sunog dito nasa pagitan ng alas 3:30 hanggang sa kasalukuyan. Ilang minuto lang guys ang naganap at ito na nga ang nangyari sa sobrang lakas ng apoy. Sinamahan pa ng malakas na hangin kung kaya mabilis na pumalat ang apoy. Okay guys, naabutan dyan tayo. Talagang napakapal ng usok. Zero visibility. So ito guys, ang isang may-ari ng bahay na kada isang nasunog. Yan o, nasunog ang aming bahay. Ang bahay nyo pa madara yung kulay green. So ayun guys, katabing-katabi lang ng nasunog na bahay. At ayun, may narinig tayong malakas na pagsabog. Hindi natin malaman kung gasol ba yun o ano. Dito napakalakas ng usok guys. Zero visibility. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, mabilis na kumalat ang apoy. So yung mangilan-ngilan dito guys, mangilan-ngilan dito. Sino sa inyo nagdo-dorm? Ayan dito, may mangilan-ngilan tayo dito. Nakita nga na mga residente doon sa nasunog na dormitoryo. At maswerte naman, walang na-aksidente. At talaga naman guys, makikita natin zero visibility. Hindi natin makikita kahit na apoy o bahay man lamang dahil sa sobrang lakas ng hangin. At makikita lang natin ay parang mga anino ng mga kawani ng pamatay sunog ng Calapan City. At talaga naman napakadelikado. Guys, nagpuputukan. Guys, talaga naman pati ako talagang napupuwing na sa sobrang lakas nga ng hangin. Wala nang bumbero. Wala na. Ano pa po, bumbero dito po? Hindi na po makita dahil zero visibility. Andito naman, nakikita na po natin yung ating kawani ng pamatay sunog ng Calapan. At ilang bumbero ang naando sa loob. Bawang sila ay malakas ang loob, matatapang na
sa pagsagupa ng apoy. Ayan. Ayan. Ayun, may konti pang apoy sa gilid, oh. Ayun guys, sa loob, may konti pang apoy sa likuran ng isang bumbero. At ito nga, nasa loob nga, yung mga ibang bumbero, ini-sprayan yung gilid ng kulay bar ng bahay na to para hindi nga lumiban ng apoy dahil sa sobrang napakalakas ng hangin. Lubha namang napaka-delikado. Ayun, kita nyo naman guys. Busi, meron pa sa loob. Ni-spray na lang. Dito guys, ayun, lumalaki ang apoy sa gilid na rin. Sa kanan mo, sa kanan. Dito, sa kanan, sa kanan. Ay, sa kwarto. Ay pa, saan ako? Ayun guys, lumalakas pa yung apoy doon. May taas na yun. So, ayan, mayroon na tayo nakitang apoy doon. So, baka na malit pa yan. Napakabilis lumaki ng apoy. Dahil nga sa sobrang init ng panahon at sinamahan pa ng malakas na hangin. Ayun, ito, lumalabas na yung apoy sa bintana ng bahay na to. Kaya na, mahina na lang to. Ayun. At susubukan pasukin ng isang bumbero na nagsuota ng fire resistant yung isang bumbero. Ayun, nagkabit na ng oxygen at papasok sa doon sa nagbabaga, doon sa loob, sa nag-apoy. Nag-materials yung dulo. At doon sa ibang dalikuran, kaya napakabilis guys lumaki ng apoy dahil napaka very light materials. Kumbaga medyo tuyo-tuyo na siya at saka napakabilis. Ditong bahay na to, matagal na ito. Kaya madali nang kumalat ng apoy. At siyempre, ang buong barangay ng Masipit ay taos-puso nagpapasalamat sa lahat ng kawani ng pamatay sunog ng Kalapan sa napakabilis na responde. Talaga guys, napakasakit sa mata ng usok dahil napakalakas ng usok at napakalakas din ng hangin. Kung kaya hindi agad maapula ang apoy. At ayun nga guys, mas short na may dumating pa na isang bumbero at mukha yatang kinapos yung tubig at ito na nga may responde pa para maapula yung sumisiklab pang apoy sa bahay nga na nasusunog. Ano na, sa bintana ako yun, sumiklab uli sa bintana. Bahagi sa bintana. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, mabilis uli na lumakas ang apoy. Lubhang nahirapan yung ating mga bumbero dahil nga una-una may itong panahon, sinamahan pa ng malakas na hangin. Alright guys, so andito nga tayo sa highway nga, dito sa bahaging ito ng Masipit. Kung saan nga naganap yung sunog na nangyari sa loob nga at nakita natin na nagkaka-traffic nga dito nga sa labas.
Okay guys, as you guys, yung isang anghos, dito na pinadaan dahil nga na napakasikip ng daan doon sa kapila. At para kaya sa may daang maayos. Ito dito. Wala, hindi ko lang alam. Mas malapit daw doon ang host. Sa kabilang. Sa kabilang building na yun, papasok niyan. Oo, abot yan. Dahil ito malayo rin, malayo. Ay, nakita nga natin ang kawaningan ng Ormeco. Kasalukuyan na pinuputol yung supply ng kuryente. Napapasok nga doon sa bahagi ng mga nasusunog na bahay. Ay nga, pinuputol na. Ayun guys, naputol na yung isang linya ng kuryente. Kung kaya wala na supply ng kuryente na papasok doon sa bahagi ng nasusunog na bahay. At dito nga guys, ayan yung ating mga maricho. Ayan, mga marites natin. Ayan, ito ba? Ang reyna ng mga marites. Ayan. Ayaw, mga trabador. Siyempre guys, akala nga natin guys, mga marites ay pambabae lang. Pati din pala sa lalaki po pwede. So, ayun guys, lumakas na uli yung usok sa may bahaging ito na nasusunog. Nag-zero visibility na naman dahil nga sa sobrang lakas ng hangin. At talaga guys, napakasakit sa mata ng usok. Ang lakas nga ng hangin. Lumakas na uli yung apoy doon sa may bahagi ngayon. Nakakaili-kaili na lang umapot, pero ngayon guys lumakas na naman ang usok. Nag-zero visibility na, so indikasyon na malapit na maapula ang apoy. Okay, sa lubahan namang nahirapan yung ating mga kawanin ng pamatay sunog ng Calapan at kung saan lugar dito sa Oriental Mindoro na rumisponde. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, talaga naman kita nga natin ang hirap nila talaga, hirap na hirap sila sa pag-apula ng apoy dahil nga sa sobrang napakalakas ng hangin. So kasi guys, ayun, nakita nga natin na inaakyat na ng ating firefighter yung bintana nga nung nasunog na ito. Hindi lang natin makita masyado guys dahil nga sa lakas ng hangin. Ayan guys, nakikita nyo na guys. Ayan na. Kasalukuyan ini-sprayan yung kesame ng bahay na ito. Dahil nga yung kesame mukhang may apoy pa. Daaso na ano siya, nahagip silang sir, nahagip ng apoy. Sir, nahagip na apoy yung aso. So kasi guys, nakita na nga natin yung isang kawawang aso nito na parang nasunog yung balahibo niya. Dahil nga sa lakas at napakaswerte naman hindi siya na sugatan. Yung mukha yata ng aso na to
Parang napaso yata. Buti na lang at nakaligtas. So kasi guys, nakikita nga natin yung mukha niya. Sunog na sunog yung mukha ng aso na ito, pero makaka-recover ito. Halos naubos yung kanyang balahibo dahil nga sa sobrang lakas ng apoy na sumiklab. Na lang. Oo. 1,000 yun eh. Motor ko lang ang nangyari na. As you can see guys, nakikita nga natin yung isa nga nating kawani na pamatay sunog. Nandito na sa bubong ng kulay green na ito. Para nga maabot yung bubungang bahagi ng nasunog nga na bahay. So, yun guys, fire out na yung sunog na nagpanikay na lang. So guys, titingnan niya natin yung bahay na nasilab dito sa bahaging ito ng Masipit. Ito na! Balik guys, ito palang bahay na to, malaki pala ito. Sunog na sunog hanggang doon sa likuran. Dito lang tayo sa bukana at hindi nga natin mapapasok yung bahay dahil nga napakadelikado pa dahil may mga baga pa. Sir. Ayun. So hanggang dito guys, at tanawin lang natin yung pinsalangan na naganap na sunog dito sa Ciudad guys. At pupunta nga tayo sa likod na bahagi ng bahay na ito. Napakasukal dito, madamo at matubig. Ayun guys. At doon sa likod sa parting bubong na yon, meron pang dalawang kawani ng pamatay sunog ng Kalapan. Ayun guys, asa na? Hindi ko makita. Ayun. Alright guys, zoom in natin para makita. Ayun guys, kita-kita na guys. Ayun. So kasi guys, nakikita nga natin yung dalawa pang kawani na pamatay sunog. At sinusubukan nilang apulahin yung kaunti pang apoy doon sa may likod na bahagi ng nasunog nga na bahay dito sa may parte ng Masipit, Kalapan. Ayan guys, hindi natin mapapasok yung loob. Hindi natin makikita masyado kung gaano kalaki ang pinsala na naganap dulot nga ng sunog. Guys. At siyempre, nagpapasalamat tayo sa mga kawani ng pamatay sunog ng Kalapan City sa masisipag at maagap at naapula na yung sunog. Okay guys, yung taas na bahagi lang siguro ang nasunog, pero yung babang bahagi ng bahay na to hindi naman masyadong napinsala. Okay guys. As you can see guys, nakikita nga natin yung mga tao dito. Ayan, mga nanonood, mga nagmamarites. Ayan guys. Ang akala po ng mga magulang nila sila po ay pumapasok, pero nagkakamali po kayo, sila po yung nagmamarites dito. Bacon po namin. Bacon pala nila. Ipapapasok namin. Okay guys, susubukan natin lapitan ng malapitan yung aso na naabot ng apoy. Ito guys, yung kaawa-awang aso na naabot ng apoy nga kanina sa
napakalakas na sunog na naganap kanina lang. Yung kanyang mukha guys, medyo ayan. Yung isa nasunog na. At yung isa ay Nasunog sa loob. alright, bali ito palang dalawa pala to. Yung isang mas maliit nasunog na sa loob at Tagahong aso daw yung nasunog sa loob. bali may lahi siya. Anong lahi nun kaya? Para daw yung Shih Tzu, Doberman o ano? balbon. Balbon. Shih Tzu. Alright, sayang naman at ayun, sayang naman at nasunog yung isang aso na ang breed niya ay Shih Tzu. Alright guys, at syempre kasalukuyan nga iniimbestigahan kung magkano kung gaano kalaki ang danyos na naganap na sunog kanina lang at saka kung ano ang pinagmulan ng sunog. Ito guys, mukha yata pwede natin pasukin ng kaunti yung bahagi na yun ang nasunog. Sir, okay na sumilip sa loob? Hindi pa pwede. Bawal okay, so ayun guys, nagpaalam tayo pero bawal pa dahil napakadelikado at marami pang mga debris na mga nasunog at saka napakadelikado, lubayat ng napakainit pa doon sa loob. Alright, so ayun guys, hanggang dito na lang at syempre guys, kung magugustuhan yung content ng channel na to, please lang pakikalampag, pakiclick ang subscribe button at pakikalampag ang munting kampana sa gilid. At siyempre para lagi tayo para ma-update tayo sa lahat ng mga bagong video na i-upload natin. So hanggang dito na lang guys and goodbye. Magandang hapon.